Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Bata pa lamang ako, nakakakita na talaga ako ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Maraming nagtatanong sa akin kung hindi ba raw ako natatakot. Takot? Para saan? Oo, nagpapakita sila sa akin pero hindi naman nila ako sinasaktan nung una. Nagising ako dahil sa ingay ng pag-iyak ni Gino, kapatid ko. Ramdam ko din ang bahagyang pagyuyugyug nito sa akin. Ate, gising. Oh, pag-iyak nito sa akin. Ano ba yun ha, Gino? Natutulog yung tao eh. Bahagya ko pang naitaas ang boses dahil sa inis. Siyempre, sino ba namang hindi maiinis kung ang sarap ng tulog ko, gigisingin lang ako. Ate, iyak na naman nito na kinakalma ko. Ano ba yun, bunso? Hindi ito sumagot at mas lalong pumalahaw lang ng iyak. Wala akong magawa kundi ang buhatin ito at yakapin. Ano bang problema ng baby boy ko? Paglalambing ko dito na mukhang effective naman dahil tumigil ito sa pag-iyak at marahang tumingin sa akin. Kakashi po, ikaw gising ako. Bulol at medyo paus pa ang boses nito. At anong ginising? Ako? Wala naman akong matandaang ginising ko to eh. Baby boy, hindi ka naman ginising ni ate. You know, liars go to hell, right? Tanong ko dito. Totoo po. Ba't pagising baby boy? Tulog ikaw ate. Parang pagsusumbong pa nito. Baka naman hindi ako yon baby boy. Tulog nga si ate. Natigil ako sa pagsasalita nang bumukas ang pintuan nitong kwarto namin at pumasok si mama na nakakunot ang noo. Ano bang nangyari, Jen? At rinig na rinig ko sa kwarto namin ang iyak ng kapatid mo. Tanong nito bago marahang kinuha si Gino sa akin at binuhat. Hindi ko nga din po alam ay. Nagising lang din ako sa iyak niyan tapos sabi lang naman ginising ko daw siya. Hindi naman totoo. Natutulog lang naman ako dito eh. Pagtatanggol ko naman sa sarili, mahirap na baka ako na naman ang pagalitan. Wala na naman akong kasalanan. Napairap na lang ako sa hangin ng harapin ni mama si Gino at tanungin. Ayaw maniwala sa akin. Totoo ba yun, bunso? Opo, rinig ko po boses Ate Jean. Tawag niya ako paulit-ulit but when Gino woke up, Ate Jean is sleeping po. Binudol na naman ng kaba ang dibdib ko dahil sa sinabi ni Gino. Boses ko, 2:58 AM?
Oo, madaling araw na pero hindi pa rin ako makatulog. Dinala ni Mama si Gino kanina at doon na lang daw niya patutulugin sa kwarto nila dahil ayaw nang bumitaw sa kanya. Hindi na ulit ako nakatulog dahil sa nangyari. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon dahil sa sinabi niya. Narinig daw niya ang boses ko nang paulit-ulit siyang tinatawag kahit tulog naman ako nung time na yon. Simula din nung umalis si na Mama dito sa kwarto ay andyan na naman yung pakiramdam ko na parang may nakamasid sa akin. Ganito na naman palagi ang nararamdaman ko kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero kasi iba ngayon, may kasama kasi ako. Nandito si na Mama pero bakit nararamdaman ko pa rin ito? Dahil hindi pa rin naman ako makatulog ay napagpasyahan ko na bumaba na lang muna. Nauuhaw kasi ako at naiihi na rin. Hindi ko na binuksan ang ilaw nang nasa kusina na ako. Hindi rin naman ganun kadilim kaya okay lang. Habang kumukuha ako ng tubig sa ref, ay ramdam ko ang pagdaan ng kung sino sa likod ko na agad ko rin namang nilingon. Si Mama lang pala papuntang banyo. Kasunod lang kasi nitong kusina ang banyo. Binalik ko na ang pitchel sa loob ng ref at sinarado na ito bago kinatok si Mama. Mabilisan mo po, naiihi na ako. Teka lang Jen, masakit kasi tiyan ni Mama. Hindi na lang ako umimik pa. Ilang minuto pa akong naghintay na lumabas si Mama sa banyo para makaihi na rin ako. Sa paghihintay ay hindi ko na namalayang nakatulala na pala ako sa bintana sa may lababo namin. Puro dilim lang ang nakikita ko hanggang sa parang unti-unti ako nitong hinihigop para akong nalulunod. Yung kaninang puro dilim lang na nakikita ko ay biglang lumiwanag. Parang umaga na at kitang-kita ko mula dito sa bintana ang puno ng mangga sa labas. Katapat kasi nitong bintana ay ang puno nga ng mangga. Teka, ngayon ko lang na-realize ito yung lagi kong napapanaginipan na puno . Oo, ito nga yun. Yung lagi kong napapanaginipang puno ng mangga. Imposible namang hindi ito yun. Parehong pareho . Sa hugis ng puno, sa malaking sanga, at sa ayos ng mga dahon ay parehong pareho. Ang kaibahan lang naman ay sa panaginip ko, may babaeng nakabitay sa sanga nito. Biglang nanayo ang mga balahibo ko dahil sa naisip. Nabalik lang ako sa ulirat nang bumukas ang ilaw ng buong kusina. Nang lingunin ko ay si Mama lang pala, nasa bungaran ng kusina. Ang isang kamay ay nasa switch pa ng ilaw at ang isa naman ay bahagyang kinusot-kusot ang mata habang bahagyang humihikab pa. O Jen anak, nandito ka pala. Hindi mo man lang binuksan ang ilaw, sambit niya. Halata pa sa boses ang antok. Opo ma, naiihi kasi ako. Wait, di ba nasa CR si Mama? Papaanong nangyaring bigla na lang siyang sumulpot sa bungaran ng kusina at halatang bagong gising lang? Paanong, ma shit, nag-crack pa ang boses ko? Bakit? Baliwalang tanong nito at binuksan ang ref.
Di ba nag-CR ka? Tanong ko dito. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Kita mo namang andito ko at walang CR. Baliwala pa rin sabi ni Mama at lumagok ng tubig. Po, humarap naman sa akin si Mama nang mapansin niya sigurong balisa ako. Kaya kinento ko sa kanya yung pagdaan at pagpasok niya sa banyo. Bagay na hindi naman daw niya ginawa at sa katunayan ay kagigising lang din niya dahil sa likot ni Chino. Pero kasi magkatulad talaga sila ng katawan, buhok, tindig at pareho din ang suot. Kaya imposibleng hindi din si Mama yun. Kung ganun, sino yung nasa banyo? Napapalunok na tanong ni Mama. Kaya napagpasyahan namin na buksan yung pinto. Hindi pa maiwasan na magtulakan kami ni Mama dahil sa parehong takot na nararamdaman. Ikaw na kasi, Ma. Inuutusan mo pa ako, Jen. Ma naman eh. Ikaw na lang. Anak mo ko kaya dapat protektahan mo ko. Abay, managinip ka ng gising, Jen. Ina mo ko, kaya dapat sundin mo ang sinasabi ko. Ma, Jen. Sige, ganito na lang, Ma. Sabay na lang tayo. Sige, magbibilang ako hanggang 3. 1, 2, 2.5, 3. Fuck! Nasuka at nagimbal kaming pareho ni Mama sa nakita namin. Ramdam ko pa ang pagtayo ng balahibo ko. Sino ba namang hindi kikilabutan kung walang tao pero may tae? Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.